May isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Betanya kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, "Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit." Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Sumagot ang mga alagad, "Rabi, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga tao? Bakit pupunta na naman kayo doon?" Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga, sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit, natitisod ang lumalakad kung gabi, sapagkat wala na siyang liwanag." Idinugtong pa ni Jesus, "Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya." "Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya." Sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito ituwirang sinabi ni Jesus, "Patay na si Lazaro." Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon, nang sa gayoy sumampalataya kayo sa akin. Tayo na. Puntahan natin siya. Sinabi ni Tomas, na tinatawag na kambal, sa kanyang mga kasama. Sumama tayo sa kanya, nang mamatay tayong kasama niya. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betanya, at maraming Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung naririto kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayoy, ipagkakaloob ng Diyos sa inyo ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid." Sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Alam ko pong siya mabubuhay muli sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?" Sumagot siya, "Opo, Panginoon, naniniwala po kayo na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan." Pagkasabi nito, umuwi si Marta, tinawag niya si Maria at binulungan, "Naririto ng goo, at ipinapatawag ka." Pagkarinig nito'y, nagmadaling sumalubong si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon, naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Marta. Nang makitang si Maria ay nagmadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikiranay sa kanila. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, "Panginoon, kung naririto kayo lamang, hindi sana namatay ang kapatid ko." Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria pati ang mga Hudyong kasama nito. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo." Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo,
Tingnan ninyo. Talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Sinabi naman ng ilan, napagaling niya ang bulag. Bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro? Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpa ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta na kapatid ng namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako, at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong pari at mga Pariseyo ang mga kagawad ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Kanilang sinabi, ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y kababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ng ating templo at ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila, si Caifas, na siyang pinakapunong pari ng taong iyon, ay nagsabing, wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taong iyon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa. At hindi lamang para sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapagapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi nahayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Pasko. Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinanap nila si Jesus at habang sila'y nag-uusap-usap sa templo, sila'y nagtatanungan, ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista? Ipinag-utos ng mga punong pari at ng mga Pariseyo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betanya, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinuya ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbibili ang pabango at ibinigay sa mga duka ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may manasakit sa mga duka, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya.
hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy kasama ninyo ang mga duha, ngulit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, "Purihin ng Diyos! Pinagpalang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang Hari ng Israel!" Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito gaya ng nasusulat, "Huwag kang matakot, lungsod ng Siyon. Masdan mo dumarating ang iyong hari, nakasakay sa isang batang asno." Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad. Ngunit matapos na si Jesus ay maluwalhating nabuhay muli, naalala nilang ganun nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, kaya't gayon nga ang nangyari. Ang mga taong kasama ni Jesus noong tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at muli niya itong binuhay ay nagpatotoo tungkol sa nangyari. At ito ang dahilan kaya sila sinalubong ng napakaraming tao, nabalitaan nilang himalang ginawa niya. Kaya't nasabi ng mga Pariseo, "Nakikita ninyong walang nangyayari sa mga ginagawa natin. Tingnan ninyo, sumusunod sa kanya ang buong mundo." May ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Sila'y lumapit kay Felipe na taga Betsaida sa Galilea at nakiusap, "Ginoo, nais po naming makita si Jesus." Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang nagsabi nito kay Jesus. Sumagot si Jesus, "Dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroroon din siya. Para rangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, "Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap"? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, "Niluwalhati ko na ito, at muli kong luluwalhatiin." Narinig iyon ng mga taong naroon kaya't sinabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanyang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Sinagot siya ng mga tao, "Sinasabi sa amin ng kautusan na ang Kristo ay mananatili magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat maitaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng taong ito?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo'y maging mga anak ng liwanag." Hindi sumampalataya kay Jesus ang mga Judyo. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis doon at hindi na muling nagpakita sa kanila. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya,
hindi pa rin sila naniwala sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Kanino ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias, binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso, upang sila'y hindi makakita, ni makaunawa ang kanilang mga isip, baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Gayunman, marami ring pinuno ng mga Judyo ang naniwala sa kanya. Subalit hindi nila ito maipahayag dahil sa takot sa mga Pariseyo, na baka sila'y itiwalag sa sinagoga. Mas ginusto nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan lang Diyos. Malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngulit ayaw namang sumunod dito. Sapagat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Sapagat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkakanulo niya si Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking manapaa? Sumagot si Jesus, Hindi mo na uunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, Hinding-hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Dahil dito sinabi ni Simon Pedro, Kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, Ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan. At kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo. Dahil alam na ni Jesus kung sino ang magkakanuno sa kanya, kaya sinabi niyang, Malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli nang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinauupuan niya. Sinabi niya sa kanila, Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong Guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ganoon nga ako. Kung ako ngang Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyong, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo,
kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako na. Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, "Tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo." Nagtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya't sininyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, "Itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya." Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, "Panginoon, sino po ba iyon?" "Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw," sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, "Gawin mo kaagad ang dapat mong gawin." Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila ipinapabili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang, o kaya'y pinapabigyan niya ng limos ang mga duka. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kaagad siyang umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon luluwalhatiin na ang anak ng tao, at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak, at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinasabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayong minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." "Saan po kayo pupunta, Pangunaon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa pupuntahan ko ay hindi ka makakasunod na yon, ngunit susunod ka pagkatapos." Sumagot si Pedro, "Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay para sa akin? Tandaan mo, bago tumiyalaw ang manok, 3 beses mo akong ikakaila." Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakikita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus,
Kahit tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y nasa inyo, at siya'y mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito, ngulit ako'y makikita ninyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama, at kayo na may nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakikita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Kahit tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko
upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito, ngulit ako'y makikita ninyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama, at kayo na may nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngulit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na ay sumampalataya kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit ginagawa ko ang iniutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutang ito na iniibig ko ang Ama. Tayo na, lumakad na tayo. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan, at nililinis ang bawat sangang nagbubunga, upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin, at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga, at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos,
Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuutan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y unusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit, ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi sana mapapatunayang nagkasala sila. Ngunit ngayon, wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Kung hindi ko sana ginawa sa kanilang kalagitnaan ang mga gawaing hindi pa nagagawa ni numan, wala sana silang kasalanan. Mulit, nakita na nila ang aking mga gawa, subalit sa kabila nito'y kinapuotan pa rin nila ako at ang aking Ama. Subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi sa kanilang kautusan. Napuot sila sa akin nang walang dahilan. Ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula.